out of Agusan del Sur, Philippines, Ismael Fajardo. Yabuki Masamichi! Shot. Oh, beautiful left hand there from hit by left hand. Trading here, which could be a problem. Good opportunity moving from him. He shifts another left hand. Big left hand again. There he touches. Down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Usapang boxing, palitan ng mga malalakas na kamao. Matagal itong hinintay ng mga Pinoy boxing fans dahil isang Pilipinong mandirigma ang nakatakdang lumaban para sa IBF World Championship. At kapag nagtagumpay siya, maaari na namang magkaroon ng bagong world champion ang Pilipinas. Mula sa Mindanao, isang tahimik ngunit mapanganib na boksingero ang papalapit na sa trono. What a left hook! Angas ng Cebu! Si Miel Fajardo. Mas kilala bilang ang silent assassin, hindi siya mahilig magsalita, hindi rin siya nagyayabang. Pero sa oras na tumunog ang bell, ang tahimik niyang kilos ay nagiging matinding panganib para sa kanyang kalaban. Dala ni Fajardo ang 14 na panalo. 12 rito ay tinapos niya sa knockout. Ibig sabihin, halos lahat ng kanyang nakaharap ay hindi umabot sa huling kampana. At ipinakita niya ang bangis na ito laban sa Argentinian knockout artist na si Tobias Jeremias Reyes. May 18 panalo si Reyes, 16 dito ay knockout. Kaya bago ang laban, marami ang umasa na magiging matinding digmaan ito. Pero nang magsimula ang laban, iisang mandirigma lamang ang nangibabaw. Sa unang round pa lang, 4 na beses pinabagsak ni Fajardo ang mabagsik na Argentinian. Hindi ito naging dikit na laban. Isa itong mabilis at brutal na pagwasak. At dahil sa panalong iyon, nabuksan ang pagkakataon ni Fajardo na lumaban para sa World Championship. Yan ang puwersa na taglay. Bagsak na naman! Pero sa kabilang panig, isang tunay na halimaw ang naghihintay sa kanya. Ang IBF World Champion ng Japan, si Masamichi Yabuki. May 19 na panalo si Yabuki. 18 rito ay knockout. Isang veteranong nakaranas na ng mabibigat na laban sa pinakamataas na antas. Matibay, malakas, at napakadelikado kapag nakakita ng pagkakataong umatake. Galing din siya sa matagumpay na depensa laban kay Felix Alvarado at nakapagtala na ng 6 na sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng knockout. Kaya malinaw kung bakit siya ang paborito. Mas veterano si Yabuki, mas subok sa malalaking laban, at maaari pa niyang harapin si Fajardo sa sarili niyang teritoryo. Dahil dito, marami ang naniniwalang dehado ang ating kababayan. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na minaliit si Miel Fajardo dahil minsan na rin siyang ipinadala sa Argentina bilang underdog. Ang kalaban niya noon ay ang undefeated prospect na si Agustin Mauro Gauto. May 17 panalo si Gauto. 13 rito ay knockout. Wala pa siyang talo. Itinuturing siyang future world champion. En la primera definición acá marca antes del límite del jurado. Las veces que había perdido. Cayó en cámara lenta y la toalla vuela detrás. Se apuró el rincón. Ipinagmamalaki siya ni Babarum at suportado pa ng kampo ni Marcos Maidana. Samantalang si Fajardo, para sa marami, isa lamang siyang kalabang kailangang talunin ni Gauto. Isang stepping stone patungo sa mas malaking laban. Pero pagdating sa loob ng ring, nawala ang lahat ng hype dahil hindi kailangan ni Fajardo ng mahabang oras para ipakita ang kanyang tunay na lakas. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa unang round, agad nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawang boksingero. Walang gustong umatras, walang gustong magbigay. Abajo, no,
early as well with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. To go down to the body again there. Let's back up to the head, but he was laying his hand already, turning into a good fight. Right hand there from Gauto. Set from Goldie, you got to let his hands go. Good body shot yourself there, Goldie, with the left hook. Solid jabbing there from Goldie. Gives me a bit Well, do you think he got through solidly with Hook dito nga sa mukha nitong Argentinian. Dahilan para mapahiga ito sa lona at mabilangan ng referee. shot? Oh, beautiful left hand there from Fajardo, and that has put him down. Hanggang sa kumawala ang isang malinis na kaliwa mula kay Fajardo. Direktang tumama at bumagsak si Gauto. Nakatayo pa ang Argentinian pero kitang-kita na naapektuhan siya. Nawala ang kanyang kumpiyansa at naramdaman ni Fajardo na malapit nang matapos ang laban. He doubled the left hook, lovely, didn't he, for Hal? Muli siyang sumugod at ilang sandali lang ang lumipas, muling bumagsak si Gauto. Naligtas siya ng kampana pero hindi nagtagal ang kanyang kaligtasan. Pagdating ng ikalawang round, kalmado pa rin si Fajardo. Hindi siya naging padalos-dalos. Hindi niya basta sinayang ang kanyang mga suntok. Tahimik siyang naghintay hanggang sa makita niya ang tamang pagkakataon. Fight back there from Gauto, right with the left hook. Which could be a problem. Good upper body move. Gauto hit by left hand, and he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts. At nang bumukas ang depensa ni Gauto, sunod-sunod na kaliwa ang pinakawalan ng Pilipino. Muling bumagsak ang undefeated Argentinian. Sinubukan niyang tumayo pero wala na siyang balanse. Wala na rin siyang malinaw na depensa. At sa huling pagsalakay ni Fajardo, napilitang itigil ng referee ang laban. In extra time there, he missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every single time he can throw it. Touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every single time he can throw it. Put down. Fajardo just looking for that left hook every single time he can throw it. He is throwing it, dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the ref can see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh, Another big left hand, and he's taken. Mula sa malakidlat sa bilis na pinakawalan ni Fajardo, bagsak ulit si Gauto ngunit nagawa pa nitong tumayo at talagang nagpakita ng tapang ngunit hindi na siya papakawalan pa ng dehadong Pinoy. Really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think Technical knockout. Panalo si Miel Fajardo. Sa gabing iyon, nawasak ang malinis na record ni Gauto. Natahimik ang kanyang mga taga-suporta at napatunayan ni Fajardo na hindi siya pumunta sa Argentina para maging stepping stone. Pumunta siya roon para manggulat. Sa inyong palagay, mag-world champion kaya si Fajardo? Pag-usapan natin yan sa baba. Banggitin na lang ang inyong lugar para malaman natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa laban ni Fajardo kontra Yabuki para sa IBF title. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan. World champion na si Luis Neri.